Good morning mga mare, another day, another vlog. So ayan, maaga nga ulit gumising si Bunso. Ganyan kasi talaga ang routine ng mga baby. Sobrang agang nagigising, kung minsan nga namumuyat pa. Depende kasi yan sa kung anong routine ng tulog nila. Kung minsan kasi pang umaga siya, kung minsan din pang gabi. Relate na relate yung mga nanay dyan na may newborn. Ganyan talaga mga mare, pero palagi nating iisipin na seasonal lang yan. Kumbaga, hindi naman habang buhay, ganyan sila. Hindi naman habang buhay, baby sila. Kaya syempre, enjoyin natin yung mga panahon na baby pa sila. Kasi mga mare, aminin nyo, pag lumaki sila, mamimiss natin yung mga panahon na baby pa sila. Kung minsan, hindi talaga mapigilan na makaramdam tayo ng pagod. Kasi tao lang naman tayo mga mare. Ganito nga pala yung routine namin tuwing umaga, tumatambay kami sa labas. At linggo kasi nitong araw na to mga mare. Pag linggo, kumpleto yung mga tao dito mga mare. At saka syempre, nandiyan yung mga pinsan ni Bunso. Ang saya kapag sama-sama sila. Kita mo yung mga activities nila, yung mga laro nila. Malilibang ka rin talaga. Kasi nga mga mare, wala namang kapitbahay dito katulad ng mga bahay sa syudad. Dito kasi kami-kami lang. Kaya masaya talaga pag nagsama-sama. Lalo na pag nandyan yung mga bata. Syempre, mas masaya kung nandito rin yung panganay kong anak si Abel. Pero yun nga mga mare, hindi pa natin siya pwede makasama sa bakasyon na lang. So ayan, ganyan lang yung routine namin sa umaga. Magpahangin sa labas. Siyempre, kasama si Bunso. Usual mga mare, palagi nakadikit sa akin si Bunso kasi nga pure breastfeeding ako. Ganito nga pala yung routine ko sa umaga mga mare, umiinom ako ng mainit na gatas. Kung minsan kape, mimiss ko rin kasi yung kape. Kausap ko nga pala dito yung panganay kong anak mga mare. Katulad nga ng sinasabi ko, palagi kong tinatawagan yung anak ko. Umaga, tanghali, gabi, anumang oras kasi gusto kong malaman kung kamusta yung anak ko. Kaya nga kahit malayo ako mga mare, parang malapit lang din talaga ako. At saka mga mare, pag may gusto kong malaman na personal tungkol sa anak ko, palagi kong mini-message si tita o kaya yung daddy niya. Maayos naman kaming lahat mga mare. Kaya sa mga mosang na walang alam, manahimik na lang kayo. Kasi hindi nyo naman alam yung totoong kwento. At kung ano man yung alam ng mga mosang dyan, edi kayo na, magaling kayo eh. Nang away pa nga. Hindi naman sa ganon mga mare, biro lang. Almusal nga yung panganay kong anak dyan mga mare. Biniro ko pa nga kasi ang sarap ng almusal niya. Pansit at saka fried chicken. Tinanong ko pa nga kung sino may birthday sa kanila. Wala naman daw may birthday. Parehas talaga kami ng favorite ng panganay ko, mga mare. Mahilig din talaga ako sa pansit. At saka alam nyo ba mga mare, sa pansit ko talaga pinaglihi yung anak kong panganay. Naalala ko pa nga nung mga araw na yung pansit kinain ko kahit panis na. Makakain lang talaga ng pansit. Normal lang talaga yan sa mga naglilihi, mga mare. Ikaw, Mare, ano bang pinaglihian mo sa anak mo? Comment down below. Ito naman mga mare, kakain na tayo ng almusal. Ito nga pala yung kinakain namin mga mare, adobong galunggong. Adobong galunggong mga mare na pinakuluan ng matagal sa palayok. Tapos niluto sa kahoy, sobrang sarap mga mare. Kasi para siyang sardinas, pati yung tinik pwede mong kainin. Kumakain ka ba nung ganun, Mare? Oo, comment down below. Mga ganitong oras kami kumakain ng almusal, mga Mare. Depende. Minsan alas 7, minsan alas 8, minsan alas 9. Kasi sa umaga, kumakain kami ng tinapay tas umiinom kami ng gatas. Nakatulog na nga si Bunso mga mare at nilagay na namin dito sa duyan niya. Sobrang nag-e-enjoy si Bunso sa duyan niya kasi akala niya talaga binubuhat at kinihele namin siya. Hindi niya alam nasa duyan lang siya. Nasubukan niyo na ba yung ganun mare? I think makakatulong din sa inyo yon kasi makakakilos kayo at magagawa nyo rin yung ibang gusto nyong gawin sa bahay. Kumbaga makakaihi kayo ng maayos kung si baby ay nasa duyan lang. Pero syempre, importante pa rin na may taong nakatingin sa kanya para safe yung mga anak natin, mga mare. Sobrang haba nga ng tulog ni Bunso dyan sa duyan, mga mare. Sa sobrang haba ng tulog niya, parang ayoko na siyang istorbohin. Kasi nga naman, pag nabibitin yung tulog niya, talagang ngawa siya ng ngawa. Mga tanghali na nga ito, mga mare, kaya kakain na rin kami ulit.
Alam nyo, puro healthy yung kinakain namin dito mga mare. Puro gulay at isda. Pero kahit ano namang kainin nyo mga mare, lahat talaga ngayon mahal ang bilihin. Mapagulay, mapaisda, mahal talaga. Pero syempre, mas kailangan natin piliin maging healthy. Para naman, syempre, hindi tayo magkasakit. Para hindi na rin natin kailangan bumili ng gamot o magpa-check up. So, mas makakatipid tayo kapag healthy tayo mga mare. Kayo ba mga mare, ano bang mas madalas nyong ulamin? At anong mas prepared nyo? Mas prepared nyo bang bumili ng lutong ulam? O mas prepared nyo na magluto na lang sa bahay? Kung minsan kasi maganda rin pag nagluluto sa bahay kasi nga yung ulam nyo sa umaga pwede na hanggang gabi. Tumawag nga pala yung nanay ko mga mare. Nagmamarites sa akin kasi Marites yung pangalan niya. Kaya may pagkamarites talaga siya. Kidding aside, hindi talaga ganon. Kabaligtaran ng personality niya yung pangalan niya. Mabait naman yung nanay ko mga mare, matulungin, maawain, pero palamura. Ganon siguro talaga mga mare, wala namang perpekto. At saka kahit ano pa man yan, nanay at nanay natin yan o magulang natin yan, kailangan nating mahalin kasi wala tayong magagawa dahil nanay natin sila. At isa pa, kailangan natin maging mabuting anak kahit ano pang naging trato sa atin ng mga magulang natin dahil iba-iba naman ang magulang. Kailangan natin maging mabait na anak, mabuting anak, para syempre mas maraming blessings. Naniniwala ba kayo sa ganun mga mare? Kung oo, comment down below. Anong oras na tulog pa rin si Bunso, mga mare? Pero nagising naman din siya niyan saglit, mga mare, para dumede. Kahit ano kasing himbing ng tulog ng mga anak natin, kailangan pa rin natin silang padedehin. Yun ang sabi ng doktor. Naghahanda nga si Papa ng merienda para pakainin ako. Palagi talaga akong kumakain mga mare kasi kailangan daw palaging busog. Para daw hindi magkaroon ng kabag si baby mga mare. Kasi nga pure breastfeeding ako. Nagtitimpla na si Papa ng gatas dyan mga mare. Tapos pinikyan niya rin ako ng tinapay. Sabi niya kumain daw muna ako habang tulog si baby. Nakakatuwa naman kasi sobrang maalaga rin naman si Papa. At sana wag siyang magbago kasi pag nagbago siya, lagot siya sa akin. Nakikita niyo naman mga mare, tulog na tulog talaga si Bunso. Kaya na-enjoy ko yung pagkain ko mga mare. Ang sarap din kasing kumain mga mare kapag meron ka talagang time, no? Pasalamat nga lang din ako mga mare kasi kapag kumakain naman ako, andyan si tita. Binubuhat niya muna si Bunso para makakain ako ng maayos. Kaso minsan, si Bunso, nagnanataon siya. Alam niyo ba yun mga mare? Yung tipong kapag kakain ka na o kumalampag yung kaldero, biglang nagigising at biglang umiiyak si Bunso. Pumasok nga muna ako dito sa kwarto mga mare para maghanap ng susuotin para bukas. Aalis kasi kami mga mare, may pupuntahan kami importante. Prepared ko na kasing ihanda yung mga bagay-bagay nang mas maaga para hindi ako mahirapan. Handa ko na ng sabay-sabay yung damit ko, damit ni Papa at damit ni Bunso. Okay kasi pag ganun mga mare, 'di ba? Kung hindi nyo pa nasusubukan, pwede nyo na rin subukan. Tapos sabihin nyo sa akin kung nakatulong nga ba. Nililipat-lipat ko nga yung camera mga mare para kahit papano meron naman tayong transition. Ito kasing pagbablog na ginagawa ko ngayon ay bago lang sa akin. Dati kasi pag nagbablog ako, diretso na yung pagsasalita sa ginagawa ko. Ngayon, idadub ko na lang. Tutuusin, mas madali naman siya mga mare kasi wala naman masyadong arte. Ayoko rin naman lagyan ng kaartehan yung vlog ko mga mare kasi alam ko ako rin yung mahihirapan. Lagay na lang ako ng konting transition katulad ng paglipat-lipat ng camera para kunyari maganda. Nilipat ko nga ulit ditong banda dito mga mare tapos tinanggal ko yung nakasampay para di naman nakakahiya sa inyo. Pero wala naman akong kailangan ikahiya mga mare kasi wala naman akong ginagawang masama. At saka sa totoo lang mga mare, yung personality ko, mas prepared ko yung magpakatotoo.
kaysa pikein yung mga bagay-bagay sa buhay ko. At saka mga mare, hindi naman ako naghahangad ng sobra sa buhay. Ang pinaka-importante lang sa akin ay malusog kami ng buong anak ko, lahat ng pamilya ko. Alam niyo yung tipong nakakaraos ako sa araw-araw, busog yung mga anak ko, walang sakit. Sobrang saya ko ng ganon mga mare. So, syempre, kung ibibigay ni Lord yung big break na hinihintay ko, at kung ibibigay o pagkakaloob ni Lord yung mga bagay na pinapangarap at hinihiling ko, sobrang magpapasalamat ako. Kasi hindi lang sarili ko yung natulungan ko, hindi lang yung mga anak ko, hindi lang yung pamilya ko, at marami pang iba. Sa totoo lang mga mare, pangarap ko talaga yung tumulong. Pero syempre, dahil hindi ko pa kaya, kailangan tulungan ko muna yung sarili ko para makatulong din ako sa iba. Alam nyo mga mare, hindi masamang tumulong sa totoo lang. Pero syempre, kailangan nyo rin tignan kung tama pa ba yung ginagawa nyong pagtulong. I mean, yung tipong may natitira pa ba sa'yo? Mga ganong bagay. Kasi baka nga kasi mamaya sa kakatulong mo, wala nang natitira sa'yo. Kaya first thing first mga mare, bago kayo tumulong sa iba, siguraduhin nyo na stable na yung buhay nyo. Yung tipong hindi nyo na pinoproblema yung mga bagay na itinutulong nyo. Kasi mas maigi na tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa ibang tao. Agree ka ba doon mga mare? Oo. Comment down below mga mare. Ako kasi mga mare, mahilig din talaga akong tumulong. Kaso lately ko lang na-realize na kailangan pala na unahin kong tulungan yung sarili ko. Para sa susunod, mas marami na akong maitutulong. Tapos na nga akong maghanap ng mga damit namin dyan mga mare at lumabas ako saglit para sukatin itong balabal ko. Gusto ko kasing gumawa ng DIY baby carrier. Nagawa ko na to last time doon sa isa kong balabal. Ito kasi medyo stretchable kaya gusto ko sanang subukan dito. Pero hindi siya nag-work mga mare. Siguro dahil masyado akong malaki. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng bangko mga mare, pero sa totoo lang medyo nabawasan na rin naman ako. Kaso hindi pa rin talaga kinaya. Kaya naisip ko na lang na gawin yung katulad nung ginawa ko last time dun sa isa kong balabal. Yung parang pabadyaw yung style. So, ayun na lang yung ginawa ko. Parang napasarap talaga yung tulog ni Bunso dito, mga mare. Nakalitaw na nga yung isa niyang paa. Pero huwag kayo mag-alala mga mare kasi inayos ko naman yan. Nagising na nga pala si Bunso mga mare at pinasok na namin gawa ng hapon na. Naghaharutan kaming tatlo dito sa kwarto. Nakakatuwa naman kasi si Bunso. Sobrang bungis-ngis niya na. Sobrang nakakatuwa talaga pag may mga ganitong babies. Ikaw mare, baka gusto mo pang umisa. Huwag ka nang mahiya, bang kaya pa. Pero mga mare, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, mahirap din naman mag-anak ng marami kung hindi talaga kaya. Napapansin nyo ba yung wall namin mga mare? Kinulang yung wallpaper sticker na kinabit namin dyan nung isang araw. Umorder naman na ako sa Lazada mga mare. Kaya hintayin nyo, ikakabit namin dyan yung kulang. Sobrang bilis lang din naman dumating ng parcel sa Lazada mga mare. Sa sobrang bilis nga, minsan akala ko kapitbahay ko lang yung seller. At hinaharot ko nga dito si Bunso mga mare. Sobrang bungis-ngis niya na kasi talaga. Nakakatuwang pagmasdan, parang kailan lang nasa tiyan ko siya. Ngayon, lumulobo na siya. Puwera usog. O siya mga mare, napahaba na pala itong vlog ko. Dito ko na to tatapusin mga mare. Bukas na lang ulit mga mare. Salamat sa panonood. Follow for more.